for giving me the opportunity to be a part of the CNN Philippines vice presidential election debate. And my question is, under President Aquino, the Philippines economy became the fastest growing in Southeast Asia. What would you do to make sure that growth continues? Congresswoman. Yung sa akin po ngayon, nakita po natin yung growth rate talagang highest na. Highest na hindi lang po dito sa ating neighboring countries pero historically. Pero yung hindi pa masyado ngayon nararamdaman yung inclusive growth. Marami na po mga programang sinimulan ngayon yung ating gobyerno na nakailangang ituloy. Pero hindi yun sufficient. Kailangan pong dagdagan pa yung napakaraming programa. Halimbawa po, ngayon po yung ating 4Ps na may measure na po yung gains noon. Marami na po yung natanggal na mga individuals, 28 million individuals wala na po sa kahirapan. Pero kulang pa po yun kasi ang kulang po nun sustainability. Kaya po tayo ay lalong sumusulong na dagdagan ito. May 4 pang Ps na kailangan idagdag. Pabahay, pagkain, panghanap buhay, saka po paghahanda sa lahat ng sakuna. Kasi po pag hindi po sila hinanda, hindi din masusustain yung growth. Does anyone want to rebut? Okay, Senator Marcos, go ahead, sir. Totoo nga na lagi nating naririnig sa ating mga economic managers na napakabilis ng ating growth rate dito sa Pilipinas. Can we please appeal to our audience to give our candidates a chance to speak? Please. Thank you very much. Go ahead, Senator Marcos. Walang ibig sabihin ng growth rate kapag ang poverty rate natin ay hindi nagbabago, kapag ang ating mortality rate ay hindi nagbabago. Ang sa palagay ko, ang problema ay kahit na sinasabi na ito ay inclusive growth, hindi nga inclusive dahil hindi nararamdaman ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Kaya kailangan po natin gawin ang lahat ng paraan na para pababain kung meron mang yaman pumapasok sa Pilipinas ay dapat pumunta sa taong bayan at hindi lamang sa mga mayayaman kundi sa malalaking korporasyon. Kung hindi, dapat gawin natin ay ilipat natin ang yaman na yan sa mga naghihirap. Hanggang ngayon, hindi pa nila nararamdaman yung ipinagmamalaki na growth rate ng ating administrasyon. Kanina po si Senator Cheese umiiling, gumaganon po. Senator Cheese, bakit po? Ikaw naman, muntik lang ako masamid sa tubig na iniinom ko. Nakita ko ang haba. Hayaan mo nang sabihin ko. Tama si Congresswoman Lenny, gayon din si Senator Marcos, na hindi inclusive ang growth. Hindi ito nararamdaman sa bawat sulok ng bansa. Naiiwan pa rin ang mga magsasaka at mga isda. Naiiwan ang pinakamahihirap sa ating mga kababayan. Itong pagyaman ng bansa, mas yumayaman po lamang yung dati ng mayaman. Ang importante at ang hamon sa administrasyong ito at sa susunod, dapat maparamdam sa pinakamahihirap nating kababayan. Ang tanong ko ay simple, bakit tuwing gumagawa ng kali ang gobyerno, hindi naman pinagbabayad yung mayamang may kotse tuwing gagamit nun? Pero tuwing gagawa ang gobyerno ng irigasyon para sa mga magsasaka, pinagbabayad niya sa kada litro ng tubig na dadaan doon. Kung sino pa yung mahirap, yun pa ang pinagbabayad. Kung sino yung mayaman, yun yung libre at walang bayad. Dapat baguhin yun sa susunod na administrasyon. Senator Cayetano muna, Congresswoman. Ang ekonomiya po ay lumalago, pero ang krimen, droga at poverty ay siya din pong lumalago din at rumagrabe. Paano namin susolusyonan to ni Mayor Duterte? Unang-una po, kami lang ang may urgent na pananaw na kailangan ngayon na sa 6 na buwan tanggalin ang droga at krimen. Pangalawa po, kami lang ang naniniwala na ang sistema ay sira. We have to fix the system. We should start with economic federalism, not only the urban centers but the rural centers. 3, massive infrastructure, transportation system like the Mindanao Railway System, Legazpi to La Union. But that cannot be done kung si Secretary Abaya ang sekretary mo. 2050 pa bago magawa yan. 4, corruption. For every peso collected, 2 pesos is not collected. So in the end, it's not the platform, sir. It's political will and leadership that will win the day.